pleasant good morning to each and everyone. New life is coming, and God wants you to rule this new order. Napakasarap isipin na sa darating na bagong mundo, quote and quote, na ating haharapin, ay sadyang dapat lamang nating aminin at tanggapin na hindi na babalik yung dating sitwasyon, yung dating mga pangyayari. Kinakailangan nating harapin itong bagong mundo na darating. But sa ating pagharap, nais ng Diyos na patuloy na tayo ay maghari o maging matagumpay. At mangyayari lamang yon kung patuloy tayong papanig o sasama sa Diyos. This message I call Victor's side. Be on His side. Yun ang kailangan natin gawin. Nasa panig tayo o nasa side tayo ng Panginoon. First, it is the Lord who fights for you and gives you victory. Ang Diyos lamang ang makakapagbigay sa iyo ng tunay na tagumpay sapagkat sa buhay na ito, sa panibagong buhay na ito na ating haharapin, tanging ang Diyos lamang ang makapagtitiyak sa atin ng tagumpay at patuloy na anuman yung mga kakaharapin natin sa darating na panahon, sa darating na mga araw, ay magkakaroon tayo ng katiyakan kung tayo ay nasa panig ng Diyos. Ito yung sinasabi sa Deuteronomy chapter 20 verse 4. For the Lord your God is the one who gives you, who goes with you to fight for you against your enemies to give you victory. Maliwanag na sinasabi sa salita ng Panginoon na ang Diyos mismo ang sasama sa atin sa bagong buhay na ito. Sa bagong order na nangyayari at mangyayari ay patuloy na nakatitiyak tayo na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng magandang buhay at katiyakan kung tayo ay laging papanig sa Diyos at kung tayo sasama sa Panginoon. Sapagkat ang salita niya ay nagsasabi na mismong ang Diyos ang lalaban sa atin kung ano man yung mga labanan o mga struggle na naghihintay sa atin sa bagong new order na ito ng buhay ng ating kapanahonan, makatitiyak tayo ng tagumpay kung tayo ay nasa panig ng Panginoon. Hindi lamang yon, victorious life is in Christ Jesus. Makikita natin yung matagumpay na buhay, yung buhay na may katiyakan, ay makikita natin ito sa Panginoon sapagkat through Jesus our Lord, receive your victory and take your authority against sin consciousness in your mind and thoughts. Your consciousness is in your minds and thoughts. Maliwanag na tanging nasa Panginoong Hesus ang tagumpay. Nang sa ganon, matanggap natin yung tagumpay at tayo ay mag-take over sa mga sitwasyon, sa mga bagay na hindi pa natin nararanasan, sa mga kung may danger man, we will take it over. We will take our authority kung ang Panginoong Hesus mismo ay sasama sa atin at tayo ay magtitiwala sa Kanya. Ayon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 57, but thanks be to God, He gave us the victory over sins, over death, over the law through our Lord Jesus Christ. It is very clear na ang Diyos ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Saan? Ang nakasaad dito sa salita ng Diyos, over
the sin, over death, over the law. At yung tagumpay na ito ay makakamta natin sa pamamagitan ni Jesus. Alam nyo, marami ang natatakot, marami ang mga nakaranas na lahat naman tayo ay nagkasala, pero yung kamatayan ay sadyang nararanasan natin. So, sa nitong mga nakaraang panahon, every time na mababalita at magre-report ang gobyerno kung ilan yung mga namatay, ay nakakabahala rin. Marami pa rin namatay. At ang mabigat dito yung mga karanasan ng mga nagtagumpay, kinuwento nila na during the time na sila ay nando sa ospital at na meron silang COVID-19 virus, ay sinasabi talaga nila na napakahirap. Why? Most of the time, you will be alone. Mag-isa ka lang. At yun ang napakabigat na bakit yung mga mahal mo sa buhay, wala. Walang sino man ang pwedeng dumamay sa iyo. Oo na, andun yung mga health worker, pero pag nagawa na nila yung dapat nilang gawin sa iyo, tingnan ka nila or something na alagaan ka nila, pero hindi ka nila pwedeng bantayan. Most of the time, lalabanan mo yung virus na mag-isa. At ang nakakalungkot, yung ibang hindi nakakayanan, sila ay pumapanaw. At hindi lamang kalungkot-lungkot yung pagpanaw, kundi maging ang kanilang mga mahal sa buhay ay nagkakaroon ng hard times na tanggapin. Bakit? Kasi hindi na nila makikita pa eh. Pagkatapos ng kamatayan, na andun na ngayon yung bagong nangyayari ngayon, wala na yung burol, wala na yung libing, kundi nandun na yung cremation agad. Ibig sabihin, yung bangkay ng mahal nila sa buhay, hindi na nila makikita. Malungkot yun. Mahirap damdamin yun. At ang isang bagay na katotohanan sa bagong buhay na ito na parating, wala pa rin naman nakakatiyak dahil wala pa rin vaccine sa COVID-19 na natutuklasan. At sa pag-alis ng quarantine, haharapin natin yung bagong normal, yung bagong mundo. At doon sa bagong mundo na yon, napakaraming struggle. Paano mo matitiyak na ikaw ay hindi maapektuhan ng virus, hindi ka ma-infect ng virus? Paano mo matitiyak na hindi ka mahawa? Dahil alam natin na itong virus na ito ay nakamamatay at nakapaglalayo ng mga tao sa kanilang mga mahal sa buhay. In terms na pag ikaw na-infect nito, malalayo ka sa mga mahal mo sa buhay. Sana makita natin yung nais ng Diyos na iparating sa bawat isa sa atin patungkol sa mga bagay na ito. Na yung kahalagahan ng magbigay ka ng panahon sa iyong family, maibuhos mo yung pag-ibig mo sa iyong mga mahal sa buhay, maihanda mo ang pamilya mo sa anumang mga trials, problems, or mga walang katiyakang buhay. Alam nyo, ang kagandahan nito ay meron tayong Panginoong Hesus na kung saan ang sinasabi nga dito sa ating binasa ay tayo daw ay magpasalamat sa Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng tagumpay. Kung dito sa bagong kakaharapin natin na new world order, if I say, ay nandoon ang katiyakan, nandoon ang tagumpay sa Panginoong Hesus. In Romans chapter
6 verse 23, maliwanag po ito eh. Ano ang sinasabi dito? For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. Paano natin mapagtatagumpayan yung kasalanan? Kung yung kasalanan, ang bunga ng kasalanan ay kamatayan. Pero dito, ay tiyak yung tagumpay sapagkat ang regalo ng Diyos, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. But teka muna, ang kasalanan at kamatayan ay pinagtagumpayan na ng Panginoon. Ang kinakailangan lang natin, mga kapatid, na taglayin natin sa pagharap sa panibagong buhay o sa panibagong mundo, ang kinakailangan natin ay nasa atin ang Panginoong Hesukristo. Bakit? Naandyan pa rin yung kasalanan. Naandyan sa new world. Naandyan pa rin yung kasalanan. Naandyan pa rin yung kamatayan. Paano natin mapagtatagumpayan yung mga yon, yung sin at saka death? Through Christ Jesus. Kaya I tell you, ngayon pa lang, kung hindi mo pa nagagawa na tanggapin ang Panginoong Hesus sa puso mo bilang Panginoon mo, tagapagligtas, kung hindi mo pa nagagawa na tanggapin ang regalo ng Diyos na buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Jesus, gawin mo na bago matapos ang quarantine na ito, bago natin harapin ang bagong mundong ito. Kinakailangan nasa buhay natin, nasa puso natin ang Panginoong Hesus at mismong tayo ay magkaroon ng bagong buhay na may relasyon sa Panginoon, na mayroong malapit na pagkakakilala sa Diyos, sa ating Panginoong Hesukristo, sapagkat nasa Kanya ang buhay na walang hanggan. In Romans chapter 7 verse 7, what then shall we say? The law is sin? By no means. Yet, it had not been for the law, I would not have known sin, for I would not have known what it is to covet if the law had not said, you shall not covet. Tingnan niyo dito. Paano natin naman mapagtatagumpayan yung kautusan? Sapagkat kung naandyan ang kautusan, nagkakaroon tayo ng kaalaman o awareness o consciousness about sin. Aliwanag ito, mga kapatid, kung gusto natin mapagtagumpayan even in our conscience. Kung gusto nating maging matagumpay sa susunod na mundo nating kakaharapin. Yung kautusan na requirement ng Diyos, lahat ng iyon ay tinupad ng Panginoong Hesus. Hindi mababaliwala, hindi mapapawalambisa ang kautusan habang hindi pa ito natutupad na lahat. Pero salamat sa Panginoong Hesus, sapagkat ang kautusan, ang kabuuan ng kautusan ay napagtagumpayan na niya at ang lahat na nananalig sa Kanya ay nagtagumpay na sa kautusan. Wala na tayo sa kapangyarihan ng kautusan sapagkat yung kautusan ang nagbibigay sa atin ng awareness o ng consciousness sa mga kasalanan. Maliwanag, hindi mo malalaman na yung covetousness ay masama, ay kasalanan, kung walang nagsabi na doon sa kautusan, thou shall not covet. Ibig sabihin, yung kautusan ay magbibigay sa tao ng consciousness, awareness that there is sin. That's why pinalalaya tayo ng Diyos maging sa kautusan sa pamamagitan ni Jesus. Mga kaibigan, free your mind and reign in this new life. Palayain mo yung mind mo at
maghari ka sa bagong buhay na ito. Sapagkat sa bagong buhay na ito na ating kakaharapin, kay ganda ng tawag, new life. New life na ano? Na bago na yung mga sistema. Yung mga transportation, hindi na katulad dati na okay pa rin yung siksikan. Meron na ngayong mga tinatawag na pilahan. Sa mga sasakyan, may tinatawag na may limitasyon ang sasakay. Maging sa mga tren ay magkakaroon ng limitasyon. Ito yung bagong buhay na kakaharapin natin. Bakit? Hanggat wala pang natutuklasang vaccine, ang mga tao ay naandun pa rin yung agam-agam. Yung mga tao ay magiging prone pa rin doon sa virus na dala-dala ng COVID-19. Kaya nga napakaganda na sabihin natin ay palayain daw natin yung kaisipan natin. Paano lalaya yung kaisipan natin? Pag lumaya yung kaisipan natin, dapat meron tayong ipapalit. Parang sa computer. Kung meron kang mga buburahing mga data sa memory, magkakaroon ng space doon sa memory, kinakailangan meron uling panibagong mga ilalagay doon. My question is, ano yung mga natutunan mo sa loob ng iyong tahanan? Ano yung mga nakita mo na itinuturo sa iyo ng Diyos sa bagong buhay na itong kakaharapin natin? Ano yung dadalhin mo? Ano yung kaisipan? Paano mo paghaharian, paano mo mapagtatagumpayan yung bagong buhay na ito, yung bagong mundong ito na iyong kakaharapin? Nais ng Diyos na maghari tayo, na hindi tayo, na mamuhay tayo ng walang takot. Mamuhay tayo na may katiyakan, mamuhay tayo na may kapayapaan, mag-rule tayo sa bagong mundong ito. Dahil kung mapapansin natin, kung pag-aaralan natin sa bawat paninimula ng buhay ng tao sa mundong ito, ninanais ng Diyos na ang tao ay maging matagumpay at ang tao ay patuloy na maghari sa kanyang mundong ginagalawan. Ang sabi dito, rule your body and make it subject under the Holy Spirit. Rule your body and make it subject under the Holy Spirit. Ibig lang sabihin dito, mga kapatid, kinakailangan ikaw at ako maging master tayo ng ating katawan. Hindi yung katawan natin ang mangunguna sa atin. Kinakailangan ay tayo yung maghari sa ating mga katawan at pasunurin natin ito. Pasunurin natin ito sa banal na Espiritu Santo. Sabi sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27 ng English Standard Version, "But I discipline my body and keep it under control." So, yung palang pagharian natin ng katawan natin, ang kinakailangan sa ating katawang ito ay disiplinahin natin. I-train natin nang sa ganon, mag-rule tayo sa bagong mundong ito. Ano yung mga paghahariin natin sa ating katawang ito? Magkaroon tayo ng disiplina. Alam nyo, itong mga nakaraang mga araw, talagang dinidisiplina tayo. Sinasabi, stay home. Stay home. Avoid avoid mass gathering. Observe social distancing. Ano ang itinuturo doon? Keep yourself safe. Saan masisafe? Sa virus. Pero ito yun, sa buhay natin, nahaharapin sa bagong mundong ito, paano natin iingatan ng ating mga sarili kung wala pang vaccine, na andyan yung mga panganib,
paano natin didisiplinahin, paano natin ititrain yung ating mga sarili sa mga bagong kakaharapin natin. I pray na sa loob ng tahanan natin, na i-train natin ang ating mga sarili na sumunod sa direktiba o sa mga ipinag-uutos sa atin. Maging masunurin tayo. Yan ay isa-isa yung tinuturo sa atin. Maging sa Diyos. Ang gusto ng Diyos, maging masunurin tayo sa Kanya. At kapag tayo sumunod sa Diyos, ang Diyos ang bahala sa atin. Yung mga nangyayari dito sa quarantine, tinuruan lang tayong sumunod. Oo, maraming mga kababayan natin, matitigas pa rin ang ulo. Lumalabag doon sa mga ipinag-uutos ng pamahalaan. Pero ikaw at ako, kapatid, handa ka na ba na pagharian mo to take control the new world? Yung mga disiplinadong tao lang ang makagagawa nun. Yung mga taong marunong sumunod ang makagagawa lamang na maghari sila doon sa bagong mundo na paparating. Another thing is this: abiding in the truth will set you free from new life's danger. Abiding in the truth will set you free from new life's danger. Maraming mga panganib pa rin na naghihintay sa bagong mundo na ating sasalubungin. Ay marami pa rin mga panganib. Panganib niya sa ating buhay, hindi lang sa ating mga spiritual na pananaw, maging sa physical nating buhay, marami pa rin panganib. Maraming panganib pa rin yung mga karamdaman. Maraming panganib pa rin yung mga tao dyan na, mga kapatid, tandaan natin. Yung danger, napakaraming mukha ng panganib na naghihintay sa atin. That's why kung tayo ay marunong sumunod, kung tayo ay disiplinado, malaki ang tsansa natin na ma-overcome natin yung mga dangers na yan. But the key here is this: abiding in the truth. Yung abiding is continuous obedience. Continuous holding the truth. Yung katotohanan, yung walang iba kundi kay Jesus. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Kung tayo mananatili sa salita ng Panginoon, ay makatitiyak tayo na kahit anong mangyari sa darating na bagong order na ito, tayo ay magtatagumpay. In John chapter 8 verse 31 to 32, ang sabi dito ay ito: So Jesus said to the Jews who had believed him, "If you abide in my word, you are truly my disciples, and you will know the truth, and the truth will set you free." Ang pananatili sa salita ng Panginoon o ang patuloy na paghawak mo sa salita ng Diyos, ay yun ay makapagbibigay sa iyo ng katotohanan. At yung katotohanan na yun ang magbibigay laya sa atin. Saan tayo bibigyan ng kalayaan ng katotohanan? Sa mga kasinungalingan ng mundong ito. Maraming kasinungalingan ng mundong ito. I'm sorry to say, nasa panahon natin ngayon, maraming kasinungalingan pa rin ang nangibabaw. Maraming mga anomalya pa rin. Kabulukan ng sistema. Oo, maraming nagsasabi na tayo ay, na ang pamahalaan ay hindi kailanman magkukurap, hindi kailanman manlalamang o mandadaya, pero alam natin, nangyayari pa rin yan. Bakit? Yung corruption kasi nasa sistema na ng mundo, nasa sistema na ng ating bayan. Ngayon, ang tanong lang,
Paano tayo makakalaya dyan sa maling sistema? Ang patuloy nating panghahawak sa salita ng Diyos, ang patuloy nating pag-ibig sa katotohanan. At yung katotohanan, kapag minahal natin, ito yung magbibigay laya sa atin na hindi tayo kailanman madadala ng anumang kasinungalingan, ng anumang kasamaan, ng anumang mga pandaraya, anumang mga hypocrisy na nandito sa mundo. Hindi tayo matatangay at hindi tayo magagapi ng mga bagay na yan. When you are free, you can live successfully on this new world order. Kapag daw tayo ay malaya, kapag ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, tayo ay makapamumuhay ng matagumpay sa bagong order ng mundong ito. Yun ang kailangan natin. At yun ang kailangan ng bayan natin, ng bawat mamamayang Pilipino, ang tayo ay mamuhay sa katotohanan. Tayo ay magmahal sa katotohanan. Mga kapatid, sa darating na araw, ang sabi nga ng pamahalaan, baka sa May 15, matatapos na ang ECQ. Di natin alam kung lahat ba ito ng bayan o buong Pilipinas, aalisin na yung mga bawal. And even the mass gathering, especially in a religious gathering, in church gathering, kung sakali man na papayagan na muli yung mga church gathering, mass gathering, paano natin mapagtatagumpayan yung bagong order o sistema ng mundo to? How we can be sure that all of our members in the church, lahat ng ating mga kapatiran, ay makaliligtas, makapagbibigay ng tagumpay laban sa COVID-19. At hindi lang yon. Paano tayo makikipag-compete sa mundo? Kung ang ating ekonomiya, marami sa atin na wala ng trabaho, marami sa atin na wala na yung mga ipon nila, nagastos na nila. So panibago na namang ipon, panibago na namang savings, panibago na namang paghahanda sa future. Kung yung mga paghahanda mo sumemplang o nagkawasak-wasak dahil sa mga pangyayari, paano tayo magtatagumpay, paano natin sisimulan muli ang buhay na ito kung ang mga pangyayaring ito ay nakapagbibigay ng uncertainty sa buhay natin. At halimbawa, yung mga pangyayaring ito ay makapagbibigay sa atin ng katagumpayan. Isa lang naman ang dapat natin panatilihin. Manatili tayo sa panig ng Diyos. Manatili tayo nakakapit sa Panginoon. Manatili tayo sa ating pananampalataya. Patibayin natin ang ating mga sarili. Patibayin natin ang pananalig sa Diyos. At i-train natin, disiplinahin natin ang ating mga sarili, ang mga physical body natin. Disiplinahin natin. Nang sa ganon ay tayo ay maging handa sa pagharap natin sa bagong mundo. We can able to rule o to reign sa bagong mundong ito. Merong isang bagay na nais kong pag-isipan natin. Ito yon. What are the struggles that hinders you to rule in new life? Ano ba yung mga struggles natin sa ating mga sarili? Spiritually, physically, emotionally, mentally. Ano yung mga struggles natin na dapat na masettle natin bago dumating yung new life na ito? Sapagkat kung yung mga lumang struggles na yan
yung mga negative thoughts, yung sin, yung mga kahinaan, weaknesses, yung mga attitude natin na walang disiplina, hindi marunong sumunod, hindi marunong magpasakop, hindi marunong rumispeto, hindi marunong magmahal. Paano natin mapagtatagumpayan yan, ang mundong ito? Dapat ngayon pa lang pag-isipan natin, paano natin ito didil? Kailangan munang i-identify natin yung mga struggles na yon. At kapag na-identify natin, then we can make a plan and execute the plan para tayo makalaya. Sapagkat ang kailangan mo at kailangan ko sa bagong mundong darating, maging malaya tayo, yung ating kaisipan ay malayang gumawa, mag-isip ng tama. Sapagkat ang salita ng Diyos, ang katotohanan ay nasa sa atin, yun ang ating gamitin, ang lahat ng katotohanan, pawiin natin, alisin natin yung mga kasinungalingan, na sinanay tayong mamuhay sa kasinungalingan, kundi tayo ay magsimulang mamuhay sa katotohanan, sapagkat yung katotohanan na yon ang tunay na magpapalaya sa atin sa lahat ng panganib, sa lahat ng mga struggles na yan. Na andyan ang Diyos, na handa kang tulungan, handa kang ihanda ng Panginoon, dahil ang gusto ng Diyos, maging matagumpay ka sa bagong mundong ito. Naway patuloy tayong pagpalain ng Panginoon at patuloy tayong gabayan at patnubayan ng Diyos at ibigay sa atin ang tagumpay ng naghihintay sa bawat isa sa atin. Pagpalain ka ng Diyos, pagpalain ang iyong buong pamilya, pagpalain ang iyong mga naisin at mga planuhin na ito ay makapagbigay ng kaluguran sa Panginoon at matanggap mo yung mga provision, yung supply ng Diyos sa buhay na ito. I pray and I declare to you and to your family na kayo ay patuloy na magkaroon ng kasaganaan ng Panginoon, na makamtan ninyo yung guidance ng Holy Spirit, mai-prepare kayo ng Diyos, matutunan ninyong sumunod sa Diyos, na sa ganon, yung lahat ng favor ng Panginoon, yung lahat ng provision ng Panginoon, yung pag-iingat ng Diyos ay mapa sa inyo at sa inyong sambayanan. At patuloy kayong maging matagumpay sa buhay nito. Baunin ninyo ang katotohanan sa inyong puso't isipan, sapagkat yung katotohanan na yan ang magdadala sa inyo sa isang matagumpay na buhay. Stay safe, stay in the victor's you, and may the Lord God bless you all in Jesus' mighty name. Amen. Thank you.